Ang mahalaga lang kasi na makita nyo yung nakapasok tayo sa atin. Sa ko, ewan ko kung isang makapasok. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pakinggan po natin siya, pakinggan po sa atin. Ang iyong pong tanghali at muli natin mapakinggan ang aking teksto nasa Juan 1:12 hanggang 13. Ang aking paksa ay ang pagiging anak ng Diyos. Ang tema, mga paraan para maging anak ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Sabi sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niyang karapatan na maging anak ng Diyos. Sa verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa silang isinilang ayon sa kalikasan, sa kagandahan, o sa kagawan ng tao, kundi ito'y sa pagiging anak dahil sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tunghayan po natin at pag-aralan ngayon ang pagiging anak ng Diyos. Dito po yung nakasalalay ating buhay na may pananalig kay Kristo. Hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang wala dito. Tingnan po natin ang dalawang paraan, yung mali at yung tama. Unang tama, pagtanggap. Ayon sa verse 12a. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatan na maging anak ng Diyos. Bakit po natin siya tatanggapin? Si Kristo sa ating buhay. Ayon po sa Gawa, ito pa ating mababasa. Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ang sinumang tao sa mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang ikaliligtas. Malinaw po na sinasabi ng talata, na sinasabi sa mga talata na walang ibang pangalan kundi si Kristo Jesus lamang sa buong mundo na ikaliligtas ng tao. Sa mga tuwid, walang ibang pangalan kundi si Jesus Kristo lamang. Meron pa tayo dito isang halimbawa na ating mababasa na tagapagligtas. Makikita po ito natin sa Juan 4, versikulo 42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin na siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nangyari po ito noon sa si Jesus at ang babae na taga Samaria. Ang karanasan ng babae ay nakilala niya na si Jesus at naniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Marami po ang nagsasabi na sila nga yung mga anak ng Diyos at sila yung mga ligtas. So, anong basihan nila na sila ay ligtas? Kung hindi naman sila tinatanggap si Kristo Jesus, ay walang basihan. Pangalawang punto, pagsampalataya. Ayon sa Juan 12b, ang ibig sabihin ng sampalataya, ayon po sa Efeso chapter 2 verse 89, sapagkat dahil sa kagandahan ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang pananampalataya ay nanggaling sa dalawang salita, sampa at taya. Halimbawa, yung silya. Tayo upo.
Bibigyan natin ating buong katawan. So, itinatayin natin ang buong katawan. Ibig sabihin, ang silya po, tayo yung pananampalataya po natin na kaya tayo ng silyang ito. No? Na ibinigay natin ang buong katawan natin, no? Tiwala tayo eh. Kaya ang silya ay matibay. Ang ating pananampalataya. So, ganito ang hinihingi ni Kristo. Na pagtitiwala sa Kanya. Na pag tayo ay sumampalataya sa Kanya, ililipat natin ang ating tiwala sa Kanya mula sa ating sarili at itataya natin ang ating buhay dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Kailangan natin tanggapin, kailangan natin sumampalataya at tanggapin si Kristo upang tayo maligtas. Ginawa na ito. Ginawa niya ang paghihirap, pagdurusa, at ito'y kompleto na. Nananaganap na sa krus ng Kalbaryo bilang katubusan natin ng mga kasalanan. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng anumang paghihirap sa sarili gaya ng pagpipinitensya. Ito pa ibayad na ng Diyos. Ngayon po, tingnan po natin ang maling paraan ayon sa verse 13. Ito ba'y hindi dahil sa sila nga po'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sila'y isinilang. Ito ay hindi sa ayong kalikasan. Ang sinasabing kalikasan po rito, ang babae, lalaki, nag-asawa, nagkaroon ng supling. Hindi po yun. Pangalawa, ito ay hindi sa kagustuhan ng tao. No? Babae o lalaki, gusto lang magkaanak, hindi po yun. Hindi kagustuhan lang po ng tao yun. Pangatlo, ito po ay hindi sa kagawa ng tao. Sapagkat, ang babae at ang lalaki nagkaanak, sabi nga ng pare, binyaga mo yan para maging Kristiyano. So, kagagawa ng tao yun, hindi kagagawa ng Diyos. Pangapat po, ito po hindi kalooban ng tao. Ito po ay kalooban ng Diyos ang kailangan natin. Kaya mga kapatid, nais ko pong daling kayo sa verse 13. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa sila'y isinilang ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa biyaya ng Diyos na maaari natin tanggapin. Maraming po salamat. Wala na pa akong sasabihin.